Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron na namang nangyayaring hindi maganda sa WPS. Nagbumbero na naman ang Chinese Coast Guard sa ating mga barko. Ang ating mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay binumba na naman ng Chinese Coast Guard. Kaya ito ang ulat atin muna panuurin bago tayo magbigay ng komento. Dalawang ulit na binomba ng water cannon at sinadyang banggain ng China Coast Guard vessel ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Datu Sanday. Naganap ito kahapon ng umaga sa Sandy Cay 2, bahagi ng Kalayaan Group of Islands. Itong Sandy Cay, mga kababayan, ito ang bagong kiniklaim ng China. Noong nakaraang buwan ay dito sila naglagay ng kanilang Chinese flag at tinanggal din nila pagkatapos na malathala sa pahayagan ng Pilipinas na naglagay ng watawat doon ang China. Ang Chinese Army ay naglagay ng kanilang bandila. Kaya tinanggal nila yon. Itong Sandy Cay ay pinagtatalunan ba yan? Kaya hindi pwedeng angkinin ng China kasi pasok na pasok sa ating economic zone. Kaya sa international ruling ng law of the sea ay talagang sa Pilipinas yan at hindi yan kailanman mapunta sa China. Ngayon, ang taktik ng China ay itong palaging walang katapusang pangharas. Kasi alam nila ang itatagal ng Pilipinas. Sa palaging pangharas nila ay baka susurinder ang Pilipinas sa katagalan. Kaya ito na lang ang kanilang palaging ginagawa, bumbero ng bumbero. Baka maubos lahat ng barko natin, masira ang mga barko natin dyan. So malaya na sila dyan, di ba? At magtayo na yan dyan sa Sandy Cay. I-reclaim na naman yan isla dyan. Gagawa naman sila ng artificial island hanggang sa makarating na yan sa Palawan mismo ang mga ginagawang artificial island ng China. Kaya itong kanilang pang-i-spray ng tubig, marami ang nagsabi na bakit hindi rin tayo maglagay ng bumbero sa ating mga barko at bombirohan na tubig sa tubig ng labanan, di ba? Pwede yan eh. Kasi alam naman natin na hindi talaga magpaputok ang China dahil alam nila na nandyan lang naka-standby ang mga Amerikano. Kaya maganda talaga diyan ay bumpahin din natin ng tubig na tubig ng dagat para kakalawangin yung kanilang barko tsaka yung kanilang kagamitan. Madadala yan eh, matatakot din yan kapag gaganti tayo ng tubig. Tubig lang naman yan, di ba? Kung bumbahin nila ng kanyon ay umpisa na. Yan na yung katapusan ng China kasi nandiyan ang Amerika. Ang trupa ng Amerikano ay nandiyan na sa Palawan, nandiyan sa Northern Luzon, nandiyan sa Batanes. Kaya walang diyan ang China eh. Kapag nagpaputok sila diyan, tapos ang maligayang araw ng mga inchik. Sa ngayon, naghihirap sila sa tariff ni Donald Trump. At baka magkagihirap pa, lalo silang maghihirap diyan. Alright, patuloy tayo sa video courtesy sa atin ng UN TV. Nagresulta ito ng pinsala sa latter's port bow and smokestack ng barko. Naglagay din ito sa panganib sa mga sibilyang sakay nito. Mariing kinindina ng Philippine Coast Guard at BIFAR ang insidente. Ito mga kababayan, sandali lang, balikan natin yung meron palang naka-standby na isang barko. Itong dito, Chinese vessel din to eh. Baka baka Chinese Navy ito kasi gray. Tama nga. Gray ang color, ibig sabihin Navy. So wala tayong pinadala na Philippine Navy na barko. Ito sa China ito. At meron tayong isang maliit, itong dito parang speedboat. Ay binumbiro din ito. Binumbiro din ito itong white vessel, itong malaki. Yan ay Chinese Coast Guard. At ang ating BRP Datu Sanday ay itong binangga. Hindi lang binumbiro binangga pa. Kaya bakit sobrang pambubuli na yan?
dapat banggain din natin yan, di ba? Mga kababayan, para madala. Kapag nagbanggaan na diyan, ay ano na lang yan, patigasan na lang ng barko. At sa susunod ay maglagay tayo sa bandang dulo ng mga barko natin ay pakapalin yung mga steel plate at maglagay ng parang icebreaker na pang bundol para lulubog yung mga barko ng inchik. Hanggang tapang-tapangan lang kasi yan. Yan ang kanilang strategy talaga, ay ganyan. Walang humpay na pang-spray ng tubig. Baka sakaling atras ang Pilipinas. Hindi talaga yan magpaputok ang China. Alam nila na lagot sila kapag nagpaputok sila dyan, ay napakalapit lang ng mga naka-standby na American troops. Malapit lang dyan. Kaya baka dyan mag-umpisa ang sinasabing World War III. Kapag unang nagpaputok ang China ay lagot na. Nakatingin lang ang Amerika. Okay, so balikan natin ang video courtesy ng UNTV. Idindinan ng Philippine Coast Guard at BIFAR ang insidente. Ito naman ay ito'y balita galing sa Wayon News India. Indian TV ito. At makita natin, mabuti pa ang Indian TV ay dinig na dinig natin ang sigaw ng mga tripulante, Itong sumisigaw ay Pilipino ito. Ito, lakasan nga natin. Okay, hindi na marinig. So ayan, makikita natin sa video ay nag-i-spray ng tubig ang Chinese Coast Guard. Tinirang BRP Sinday. Ngayon yung isang maliit natin na barko, parang speedboat, ay binombero din. Kaya dangerous maneuver. So ito makikita, nag-side sweeping ang Chinese Coast Guard sa ating BRP Dato Sanday. Ito, napakano to. Pati yung speedboat sa unahan, tinira pa. Pero sabi kasi ni PBBM ay huwag natin lagyan ng bumbero ang ating mga barko para walang mangyaring kaguluhan. Ibig sabihin ay cool down lang palagi tayo. Kahit na binugbog na tayo, huwag tayong umimik, mga kababayan. Ayaw kasi natin ng gulo. Ayan, binangga na pero okay pa rin. Puno na ng tubig dagat, mga pagkalawang, makasisira ng gamit. Ayan, so ano pa rin, maximum tolerance. Grabe. Kung ang binomba nila Japan, sigurado tudas na sila. So kudos sa ating mga Filipino Coast Guards, Filipino Navies, at itong mga taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na matapang na gumagawa diyan ng research. Alright, ano sa palagay niyo mga kababayan? Talaga bang aping-api na tayo? Pwede na ba tayong gaganti? Sabi ni PBBM, huwag tayong magbumbero. Pabayaan natin sila. Taasan natin ang pasensya. Ganyan talaga yan. Kapag mataas ang pasensya natin, walang gulo. Pero kapag papatol tayo dyan ng fight fire with fire, ngipin to ngipin, ay magkaroon tayo ng problema. Malaking problema, mga kababayan. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated. Malaking tulong ang inyong pag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, mga kababayan. Paalam!